Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Bakit po dapat tayong bautismo sa tubig? Ang una po, ito po ay maliwanag sa banal na kasulatan, iniuutos to ni Jesus sa paraan ng pagbabautismo na katulad ng kay Jesus. Matthew 28:19-20, Marcos 16:16, pareho po naman. Kaya habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Si Jesus, bago po siya umakyat sa langit, nagbilin po siya. Ang kahulugan niya po, binilin iyan po. Pangalawa, dahil tagasunod ka ni Kristo. Amen? Kung talagang tayo po, ay sinasabi natin na nanampalataya tayo sa Diyos, kay Jesus, sa kanyang ginawa doon sa krus, mayroon po bang dahilan para tayo hindi sumunod? Napakalaking question mark na sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya ni Jesus, pero yung utos niya hindi mo susundin. Ay isa't isa po ito sa pangunahing utos na sinabi niya, na dahil tayo tagasunod ni Jesus, kinakailangan na tayo po ay sumunod sa mga halimbawa ni Jesus. Bakit po? Sa Marcos 1:9, nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at sinagbinautismo ni Juan sa Ilog Jordan. Alam po natin na kasaysayan, no po, na nung si Jesus ay bago siya magministeryo, nakita niya po si Juan Bautista, mayroon siyang mga disipulo na binabautismohan. At si Jesus mismo ay nagpailalim kay Juan Bautista. Kung hindi niyo po alam si Juan Bautista, sabi naman na siya yung boses na sumisigaw sa ilang. Siya si umalahukan, no? Sumisigaw siya sa pagdating ni Jesus. Pero si Jesus po, lumapit kay Juan Bautista. Kaya nung makita po ni Juan Bautista, si Jesus lumalapit, ang sabi niya, hindi po dapat man na magtanggal ng sentas na iyong mga sapatos o na iyong paa. Pero sabi ni Jesus sa kanya, kailangan mo itong gawin upang magsilbi itong halimbawa sa mga tao na sumusunod sa akin. Makikita natin dito yung ikatlong pandahilan. Bakit dapat tayo magpabautismo sa tubig? Dahil dapat mong ipagmalaki na ikaw ay na kay Kristo. Amen? Proud po ba kayo na kayo kay Jesus? Proud po ba kayo na kayo isang Kristiyano? Ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Dahil proud tayo kay Jesus, pagdating ng panahon na harap na tayo sa Ama, proud ako dyan, sabi ni Jesus. Proud ako dito. Ipagmamalaki tayo ni Jesus sa Ama. O maging kahit ngayon na hindi pa tayo nakaharap sa Diyos Ama, kapag tayo sumusunod kay Jesus, ipinagmamalaki tayo ni Jesus. Sa Old Covenant, yung mga priest, yung mga sacerdote, hindi makaupo. Diba? Bakit? Kasi araw-araw, oras-oras, naghahandog sila, hindi sila makapagpahinga, handog sila ng kasalanan ng mga Israelita. Pero si Jesus ang sabi, naghandog siya ng minsanan. At pagkayari nun, tumayo po ba? Umupo siya sa kanan ng Diyos. Pero gusto ko pong dugtungan yun. Alam po ba ninyo na bagamat nakaupo si Jesus, tumatayo rin siya? Tumatayo siya kapag may isa po siyang mananampalataya na katulad natin, katulad nyo, na tayo ay sumusunod sa Kanya. Amen. At sasabi niya sa mga, tingnan mo, yung anak ko na yon, sumunod sa akin. Pinagmamalaki tayo ni Jesus sa harapan ng Ama, kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Pero pagkabagin niya sa Diyos, ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harapan ng mga tao, ay ipakahiya ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Napakahalaga po na sa mga Hudyo na mayroon ng Judaism. Bago dumating po kasi si Jesus, may Judaism ng relihiyon ang mga Hudyo. At ayon sa kasaysayan, napakataas ng pagiging relihiyoso ng mga Hudyo. Kaya nga, ang eskwelahan nila, ang lahat ng kanilang pagtitipon, umiikot lang sa usapan patungkol sa Mosaic Law. Yun sa mga kautosan ni Moses, pinag-uusapan lagi nila na kung paano nila susundan yung kautosan na ibinigay ng Diyos kay Moses at ginawa ni Moses yung iba. No. Yun ang kanilang pinaka-buod ng buhay nila, paikot-ikot sila nag-uusap doon. No. Kaya
nung dumating po si Jesus, kumbaga establisado na ang religious belief ng mga Hudyo. At yung mga tunay na nananampalataya kay Jesus, na yung ibig sabihin ng Judaism ay nagtuturo sa darating na tagapagligtas at naniwala, napakahalaga sa panahon nila na sila'y tumayo at sabihin, ako ay Hudyo, ako ay Hintil na kumilala kay Jesus. Ano ang katibayan? Ang gagawin po nila, magpapabautismo sa tubig. Ang paraan lang para masabi nila na sila ay kay Jesus, kinakailangan nilang magpabautismo. Kaya mahalaga sa bagong tipan, napakahalaga na maipakita nila sa kanilang paligid na sila na nga po ay kay Jesus. At kung paano ito'y mahalaga noon, mahalaga pa rin po ito ngayon. No, dapat ay humakbang tayo na maipakita natin sa mga tao na nakapaligid sa atin na tayo na ay kay Jesus. Yung pananampalataya po natin, internal po yan. Ang Diyos na nakakakita. Yung pananampalataya natin internal na ilalabas. At ang isang unang katibayan na physical niyan ay bautismo sa tubig. Share Jesus. Subscribe and share. Paraclet TV. Go, go, go.